Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Ambassador Manuel Romualdez nilinaw na nasa negotiating stage pa rin ang 19% na taripa. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Binigyang diin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na hindi naman lugi ang Pilipinas sa 19% na taripang ipinataw ng US sa mga export natin sa Amerika. Ayon kay Romualdez, wala itong masyadong magiging epekto sa ekonomiya ng bansa. Matatanda ang binatikos ng ilang mga mambabatas ang reciprocal tariff ng Amerika dahil 1% lamang ang ibinaba nito mula sa 20% kumpara sa 0% na taripa para naman sa inaangkat ng US sa Pilipinas. Paliwanag naman ni Romualdez, malaki ang magiging pakinabang ng 0% tariff sa ilang US products dahil makatutulong ito sa pagpapababa sa manufacturing cost ng ilang produkto sa Pilipinas. Kabilang narito ang mga ini-import na pharmaceutical products, wheat products, at maging sa mga manufacturing machine. Bukod dito, patuloy din ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder na posibleng maapektuhan ng importation ng agri-products. Bukod dito, nilinaw ni Romualdez na under negotiation at hindi pa pinal ang inanunsyo ni US President Donald Trump na 19% tariff sa mga produktong Pilipino. Alam naman natin si President Trump, mahilig mag-social media at in-announce na agad sa kanyang Trump Social. Pero meron pa mga detalyang kailangan pag-usapan yan. Kaya nga, kausap ko rin si Secretary Go na papunta na ngayon, pabalik na dyan sa Pilipinas at meron pang continuing meeting. In fact, meron mga government officials ng US na pupunta dyan hopefully within the next couple of days at pag-uusapan nila yung tariff. I-clarify natin exactly kung ano yung ating agreement na pwede nating i-finalize. Mayroon aniyang hanggang August 1 ang mga negotiator para mapag-usapan ang pinal na taripang ipapataw ng Amerika. Sabi pa ni Romualdez, hindi pa maaaring ibaba ang taripa dahil 19% na aniya ang pinakamababang taripang ipinataw ng US sa mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, sinabi naman sa DZRH ni Romualdez na aabot sa higit 3,700 mga Pilipino sa Amerika ang nakatakda ng ipa-deport sa Pilipinas. Kasunod ito ng ikinasang crackdown ng US Immigration and Customs Enforcement sa mga illegal na naninirahan sa US. Sabi ni Romualdez, dapat nang asikasuhin ang mga Pilipino sa US kung mayroon silang kinakaharap na kaso, maliit man o malaki. Bukod dito, mas mainam aniyang mag-self-deport na lamang sila kung sila ay nangangamba sa tulong yan ng Department of Homeland Security. Mas makakatipid anya sila sa ganitong paraan dahil libre na ang pamasahe at may ilalaan ding allowance. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, taas pamasahe sa eroplano, asahan sa buwan ng Agosto. Magtaas ng singil ng pamasahe sa eroplano ang pasahero pagdating ng buwan ng Agosto. Ayon sa Civil Aeronautics Board, na itinaas nila ang fuel surcharge sa Level 4 mula sa record low na Level 3 ngayong Hulyo. Sa Level 4, ay ipapatupad ang 117 pesos hanggang 342 pesos para sa mga domestic flights, habang mayroong 385 pesos and 7 centavos hanggang 2,867 pesos and 82 centavos para sa mga international flights depende sa layo. Ito ang pagtaas ng fuel surcharge ay dahil sa mahinang biyahe ng mga airlines dahil sa panahon ng tag-ulan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.